ikaw ang huling maniniwala may problema ang anak natin, Celso. Alam kong nahihirapan ka rin itong tanggapin. Mabutit alam mo. Kaya nga para matapos ang ganitong palaging pagtatalo sa pagitan natin, magkanya-kanya na tayo. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Paano bumuo ng isang positibong imahe ang isang ama sa isip at damdamin ng kanyang anak? Lalo pat ang anak ay may pangangailangang atensyong emosyonal. Mga kaibigan, narito po at ating pakinggan ang naging karanasan ni Celso sa ating dulang sa kanyang panahon. Naku, pambihira naman natapos. Mara! Mara! Oh! Celso! Bakit? Pambihira, hindi ba nakikita? Ano? Natapunan ng gatas ng perwis yung batang yan ang long sleeve ko. Kung kailan nagmamadali ako. Noah? Bakit na naman Bihira. anak? Mami, sabon po gatas ko. Perwiso talagang batang yan. Lagi na lang may dalang konsumisyon. Perwiso. Hindi bale, may isa pa naman planchadong long sleeve sa closet. Magpalit ka na lang, ha? Sandali kukunin ko. Pwede ba dalian mo na? At may mahalagang meeting ako ngayon sa opisina. Oo. Nito nakaraan, bigla na lang namatay ang mga ilaw nang may marinig akong pagputok ng kuryente sa itaas. Kaya pala, isinaksak niya ang isang putol na plug sa isang outlet. Kaya nga kita pinatawag ngayon para sabihin na hindi ito ang tamang eskwelahan para kay Noah. Mara, Anong ibig mong sabihin, Melba? kasi parang may problema sa kanyang behavior. Ipasuri mo siya sa isang behavioral pediatrician para maipaliwanag ang kakaiba niyang mga kinikilos. Nangisilang ni Mara si Noah. Walang katumbas ang tuwa ko. Katuparan nga kasi yun ang pangarap ko. Ang magkaroon ng panganay na lalaki. Pero habang lumilipas ang mga araw, nagiging malayong pangarap na lang ang lahat. Pero kapag hindi nangyari ang ating mga inaasahan, hindi tayo dapat manlumo, Celso. Lalong hindi dapat mawala ng saysay ang lahat ng bagay. Samuel, nasasaid na ako sa pisikal, mental at emotional na lakas. Siguro lang, kailangan lang ng tiyaga at mahabang pasensya kahit sa mga simpleng bagay na dapat ituro kay Noah. Kailangan nasa maayos ang lahat. Mahirap sa umpisa pero matututunan mo rin. Sabi sa akin ng isa kong kakilala, maikli raw ang buhay ng mga katulad ni Noah. Kung totoo yun, pabor sa akin yun. Kaysa sa maging habang buhay ko siyang magiging obligasyon. Naririnig mo ba ang sarili mo, Celso? Hindi pa man parang gusto mo nang magwakas ang buhay ng anak mo. At ano, Samuel, kaysa sa umubos pa kami ng pera sa kondisyon niya, pero mananatili pa rin siyang pasanin, sabihin mo nang masama akong ama, pero hindi ko pang hinayangan na ang kamatayan ni Noah. Taglay ng anak niyo mga sintomas ng isang may attention deficit disorder, Mrs. Pwede po bang ipaliwanag niyo sa akin ang tukol sa karamdamang yan ng anak ko, Doktora? May malaki siyang kakulangan sa pangunawa sa mga panganib na nakakasalamuha niya araw-araw. Halimbawa, ang matatalim na bagay, electrical outlets, posporo o anumang bagay na mapanganib. Pero nakakaaliw naman sa kanya. Kung sakali,
Paano po ang magiging gamutan, doktora? Well, for 6 months, obserbahan ko pa rin ang kanya mga sintomas. Pero sa gamutang ito, kasama kayo sa proseso, Mrs. Dapat po kayo maging aware sa kinakailangan niyang atensyon na dapat din niya nakukuha mula sa pamilya. Masakit man aminin. Pero nakahiwalay ang buhay sa amin ni Noah. Lalo na kay Celso. Mara, ang mahalaga, dadaan na siya sa mga serye ng gamutan. Malaking ginawa yon para sa bata. Ang totoo, pinagtatalunan namin ni Celso ang pagpapagamot sa kanya, Melba. Ha? Bakit naman? Sayang lang daw ang pera. Ang mahirap, kapag talagang hindi niya tutustusan ang pagpapagamot ko kay Noah. Saan naman ako kukuha ng pera? Siya ang nangangasiwa sa finances namin. Sana naman, lumambot ang kalooban niya sa kalagayan ng anak ninyo. Na kung meron mang mapagkukunan ng lakas ng loob si Noah, yun ay walang iba, kundi siya. Kasi siya ang ama. Ako, ang palaging dasal ko. Bigyan pa ako ng higit na katatagan ng Diyos at malakas na pangangatawan para mapangalagaan ko pa rin ang anak ko. Dahil wala naman tanging lilingap sa kanya, kundi ako. Anak? Bakit? Mami, si Daddy. Gagalit po si Daddy. Ito, tingnan mo, Mara. Tingnan mo. Oh, Sinulatan na naman ng batang yan ng mga outline ng disenyo ko para sa gagawin naming bagong construction project. Alam mo bang bukas ng presentation ng mga ito? kaya ba sinaktan mo na naman siya, Celso? Katulad ng palagi mo pananakit sa kanya sa mga pagkakataon nagkakamali siya. Oo, para magtanda siya. Para alam niyang limitasyon niya sa bahay na ito. Celso! Isang espesyal na bata si Noah. Hindi tayo ang uunawain niya, kundi tayo ang uunawa sa kanya. Hinahanap niya sa mga puso natin ng isang puwang na nahihirapan siyang matagpuan. Pagod na ako sa mga problemang dala ng batang yan. Alam kong ikaw ang huling maniniwala may problema ang anak natin, Celso. Alam ko, nahihirapan ka rin itong tanggapin. Mabutit alam mo. Kaya nga parang matapos ang ganitong palaging pagtatalo sa pagitan natin, magkanya-kanya na tayo. Anong ibig sabihin ng mga salita mo? Maghiwalay na tayo! Ano? Oo! Kung gusto mo pa rin makasama ang batang yan, bahala ka! Basta't ako ayoko na. Ngayon, para hindi naman kayo maging kawawa, iiwan ko sa inyong bahay na ito! Samuel, bakit kayo nagpunta rito sa highway? Ano meron dito? Nakikita mo ba yung magamang yun na nakatira sa kariton? Sa gilid ng highway? Lagi ko namang nadadaanan ng magamang yan kapag papauwi na ako. May cerebral palsy ang kanyang anak. Mag-isa niyang itinataguy dito dahil iniwan siya ng kanyang asawa. Nakikita ko, nagtitinda siya ng bottled water. Umihinto sa tapat niya ang mga sasakyan kapag bumibili sa kanya. At higit doon, kailangan pa rin niyang mamalimos para sa mga gamot na kinakailangan ng kanyang anak. Para maibsan ang pagsumpong na sakit nito. Araw-araw. Wala siyang hinangad kundi ang madugtungan ng buhay ng kanyang anak. Tara, gumagabi na. Gusto ko na rin magpahinga. Pakihatid mo na lang ako sa parking lot para kunin ang kotse ko nun. Okay, sinabi mo eh. At siya nga pala, sa bisperas ng Pasko, maghahatid kami ng family ko ng Noche Buena package para sa magamang yan. Tradisyon na namin yan ang maghahanap namin taon-taon. Baka gusto mong sumama?
Ganun ba? Oo. Oh, sure. Bakit hindi? Pero alam mo, mas magiging masaya kung isasama mo si Mara at Noah sa araw na yun. Ha? Sinasabi ko sa'yo, pare, napakagaan ng pakiramdam ng tumutulong sa kapwa. Lalo na kapag kasama ang pamilya. Hindi mo maipaliwanag yung sayang nakapaloob doon, Celso. Yay, Daddy! Noah? Elso, nagbalik ka. Oh, siyempre. Miss na miss ko ng gwapo kong anak. Right, Noah? Yes, Daddy! I love you, Daddy! Oh, I'm sorry. Masyado ako nagpadala sa aking mga pagkabalisa. Kung kaya, hindi ko na rin alam kung paano pa mabuhay ng tama. Wala tayong hindi malalampas sa mga paghihirap. Anak, Kung kaya hindi tayo dapat makadama ng kawalan ng pag-asa, Celso. napakatatag mo, Mara. Pinahahanga mo ko sa iyong katatagan at sa kakayahan mong magmahal ng walang kapalit. Jingle bells, jingle all the way. Sleigh. Wow! Mommy! Nakayo ako kabayo! Oh, sure nga! Wait ha? Kakawalan ko lang ang daddy mo. Naapangan tayo sa pagbabago na yan! Napakalat mo, anak. Ayun! Napakahirap ng iyong kalagayan pero nagagawa mo pa rin lampasan ang lahat sa iyong mga sariling paraan. Pero ngayong natagpuan ko na rin ang iyong mundo, hindi ka na mag-iisa rito. I love you, son. I love you very, very much. All the way. Oh, what fun it is to ride. Nagiging makabuluhan ang pagsasama-sama ng isang pamilya sa pamamagitan ng pagmamahal, katuwaan, kalayaan at iba pang magagandang bagay. Nakaakibat din ng matatag na pundasyon sa pagbuo nito sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Phil Cruz, Rosana Villegas, Maynard Nandicho Jr., Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas at Susan Robles. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Sanonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barlang at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon. Nelson, may patalim siya! Hindi ako natatakot dyan. Umalis ka na rito. Umalis pala, ha? Ito, salagin mo! Ha? Ito. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga taong sa kagustuhang mailigtas ang sarili ay ginagamit ang kanyang kapwa. Walang alintana kung makasakit man siya. Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Vanji sa ating dulang sa kanyang panahon. Bakit mo
ginawa yon, Banji? Yun nga lang po ang alam kong paraan para makaiwas ako sa kahihiyan. Pero paano kung malaman? Nay, patay na patay sa akin si Nelson. Kaya nga madali ko nagawa ng paraan na may mangyari sa amin. Kaya huwag na kayong tumutol pa sa kasal namin. Nakakaawa naman si Nelson. Huwag niyo siyang intindihin. Ako ang pahalagahan niyo dahil anak niyo ako. Nelson? Ano? Overtime ka uli? Oo, Efren. Alam mo na, malapit na ako maging tatay. Kaya pinaghahandaan ko na yun. Malapit na nga pala mga anak si Banji. Oo, ang laki na nga ng tiyan niya eh. Kasi, 4 na buwan yung dinadala niya. Siguro dahil malaki yung baby. Kumusta naman ang pakikitungo niya sa'yo? Ang ibig ko sabihin inaasikaso ka ba niya? Oo naman. Bakit mo na itanong? Kasi di ba si Jess ang talagang nobyo niya? Oo. Pero break na sila nang may mangyari sa amin ni Vanji. Kaya iniisip mo na mahal ka niya? Oo. At hindi ko pinagdududahan yun, Efren. Lalo na ngayon na malapit na akong maging ama. Ay, ang cute naman ng baby mo, Vanji. Ang kwapo, oh. Kamukhang kamukha ni Jess. Bibig mo naman, Emmy. Ano kami makarinig sa'yo? Sus, tayo dalawa lang naman ang narito. Wala si Nelson. Iba na rin yung nag-iingat. Buti hindi nahalata ni Nelson na hindi niya anak yung batang isinilang mo. 7 buwan pa lang kayong kasal ng anak ka na. Nagawan ko na ng paraan yun. Doon ako nanganak to sa kakilala kong kumadrona. Kaya hindi ako sumabit. Galing mo talaga. Ayoko mabilad sa kahihiyan. Kaya ginawa ko ang lahat ng yun. Kaya alam, minsan, nahihirapan ako. Bakit? Nagkukonsensya ka? Di yun. Ano? Nahihirapan akong asikasuhin si Nelson. Kasi di ko naman siya talagang mahal. Ay, ibig mo sabihin, mahal mo pa rin si Jess kahit iniwan ka? Si Jess tong nakangiting masasalubong ka. Oo, siya nga. Kumusta, Efren? Eto. Ayos naman. Ikaw, pare, ilang taong ka rin nawala. Nagtrabaho ko sa Saudi. Talaga? Oo. Di, mapera ka na ngayon. Hindi nga minalas. Hindi magandang kumpanyang napasukan ko. Huh? Kaya umuwi na lang ako dito. May ba ako? Oh, Kumusta yung kaibigan mo si Nelson? Balita ko, kasal na sila ni Banji. oo. Mahigit 3 taon na. Ang tanga din naman ni Nelson, ano? Biruin mo, pinakasalan niya ang babaeng nalawayan na ng iba. Ah? Inako pa niyang batang hindi naman kanya. Yun ang sabi niya sa akin nung makita ko siya kahapon. Ang bulang hiya. Nelson, alam mo ba na hindi mo tunay na anak yung bata? Pinagtapat ba yun sa'yo ni Banji? Efren, Kasi kung hindi, dapat hiwalayan mo siya. Dahil niloko ka niya.
ikaw? Kumusta, Banji? Kapal naman ang mukha mo. Kukumustahin mo pa ako. Pagkatapos mo akong iwan nang malaman mong buntis ako. Patawarin mo na ako. Nagtrabaho ko sa Saudi. Nanginayang ako sa pagkakataong dumating eh. Naisip ko baka hindi ka pumayag. Kaya hindi na ako nagpaalam sa'yo. O ano naman ang kailangan mo ngayon? Gusto kong kunin na kayo ng anak natin. Sumama na kayo sa akin. Ano? Gusto mong iwan namin si Nelson? Alam ko namang hindi mo mahal ang pangit na yun. Oh, At ako pa rin ang mahal mo hanggang ngayon. pwede ba Diba? umalis ka na dito? Dadating na si Nelson. Ayokong abutan ka pa niya. Sige, alis ako. Pero sa pagbabalik ko, dapat handa na kayo ng anak natin, ha? Walang niya! Oh, Ba't mo ako inalikan? kunwari ka pa. Alam ko namang na-miss mo yun. Sige, alis na ako. Bye! Nelson, pati ka pa natutulog. Hindi pa kasi ako dalawin ng antok. Si Junior nga pala, tulog na tulog dun sa higaan niya. Batang yun talaga. Hindi talaga natutulog agad John kung hindi ka yung magpapatulog. No, bakit mo ako tinititigan ng ganyan? Gusto ko lang pagsawain ang mga mata ko Huh? sa pagtitig sa mukha mo kasi baka hindi na kita makita. Ano ba? Ba't ka ba nagsasalita ng ganyan? Basta, Ano? huwag mong kalilimutan, Panchi, ha? Na? Mahal na mahal kita. Kayong dalawa ni Junior. Ikaw na naman. Ano ba talaga kailangan mo? Di ba sabi ko sa'yo, babalik ako para kunin ko kayo ng anak natin? Hindi, umalis ka na. Hindi kami sasama sa'yo. Hindi ako naniniwala. Alam kong gusto mo lang akong pasakitan. Vanji, huwag mo nang pahirapan ang mga sarili natin. Alam ko namang mahal na mahal mo pa rin ako eh. Nagkakamali ka, no? Hindi na kita mahal. Kaya umalis ka na. Pwes kung ayaw mo sumama, bahala ka. Pero kukunin kong anak ko. Hindi mo maaaring isama ang bata! Nelson? Uy, narito palang tanga kong karibal. Umalis ka na sa pamamahay ko ngayon din. Aalis lang ako kapag nakuha ko ng aking anak. At huwag kang magkakamaling pigilan ako. Ito, dahil hindi ka sasantuhin ito. Nelson! May patalim siya! Hindi ako natatakot dyan. Umalis ka na rito! Umalis pala ako ito, salagin mo! Nelson! Ha? Walang iya ka, Jess! Ba't sinaksak mo ang asawa ko? Ay! Tulong! Tulungan niyo kami! Ang asawa ko sinaksak! Diyos ko, parang awa niyo na po. Iligtas niyo po ang asawa ko. Ako po siyang kunin sa amin ng anak ko. Oh, ayoko po siyang mawala sa akin. Mahal na mahal ko po siya. Banji, Nay, nandito na pala kayo. oo. Nakakulong na ang hayop na si Jess. Dapat lang sa kanya yun. Kung tutuusin nga, kulang pa yun sa laki ng kasalanan niya sa amin ng asawa ko. Kumusta na nga pala si Nelson? Nakikipaglaban pa siya sa kamatayan, Nay. Diyos ko. Kawawa naman siya. Kaya nga abot-abot ang panalangin ko na sana makaligtas siya para makasama pa namin siya at malaman niya na mahal ko na siya. Panchi. Nelson,
Salamat nagkamalay ka na asawa ko. Salamat hindi mo kami iniwan. Patawad ha. Dahil sa akin nanganib ang buhay mo. Kung hindi ko pinangako sa'yo, ang anak namin ni Jess, hindi mangyayari ito. Patawarin mo ako. Huwag ka na umiyak. Hindi naman ako nagagalit sa'yo eh. Hindi ka nagkagalit? Si Junior eh. Alam ko yun. Matagal na. Nagtapat sa akin ang kumadro ng nagpanak sa'yo. Hindi mo man lang ako sinumbatan? Napakabuti mo talaga, Nelson. Dahil mahal kita, Fanchi. At kahit hindi mo ako mahal, matatanggap ko. Huwag niyo lang akong iiwan ni Junior. Hindi ka namin iiwan. Pangako yan. Dahil mahal na rin kita. Laging may puwang ang kaligayahan sa taong itinutuwid ang kamalian sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Susan Robles, Bobby Cruz, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, at Lionel Benjamin. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Anak, patawarin mo kami. Nagawa lang ng kuya mo yun kasi gipit na kami noon sa pera. Bukod sa nag-aalala kami noon sa magiging kinabukasan ng anak mo. Inay, anong ginawa niyo sa anak ko? Inay! Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Ang ating mga magulang ay hinding-hindi mapapagod na intindihin, alagaan at mahalin ka. Ngunit ganun din pa kaya sa mga taong ipinaampon ng kanilang mga magulang sa iba? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ng mag-amang Adong at Derek sa ating dulang sa kanyang panahon. Nay, dito na tayo nakatira? Ay, oo, anak. Yung kabilang pinto naman ay sa kapatid mong si Isabel. Yung bahay sa bungad, doon naman nakatira yung pamilya ng Kuya Buboy mo. Ay, alam mo ba, mahigit 10 taon din akong tinulungan ni Buboy na ipundar ang bahay at lupa na ito. Bay, kung hindi dahil sa tulong ng kuya mo, hindi tayo maaalis sa Baseco. Buti naman po kung ganun. Mabait talaga si kuya. Nay, sayang talaga. At hindi po ako nakatulong sa inyong dalawa ni Kuya Buboy na makapundar na maayos na tirahan. Ako, Adong, huwag ka nang manghinayang doon. Ang mahalaga ay malaya ka na pagkatapos ng mahigit 20 taon sa bilibid. Makakapagsimula ka na ulit ng panibagong buhay. Siya nga ho pala, Nay. Saan sementeryo nakalibing ang anak ko?
Ano? Kaba Adong? Day! Tao po! Day! Narito na po ako! Ay, si Kuya Buboy. Nandyan na. Sige, ako na magbubukas ng pinto. Kuya Buboy. Namiss kita, Kuya. Ako rin, Adong. Halika na. Kuya, pasok mo tayo. Kaya nga pala, kumusta ka na? Yung pamilya mo, kumusta na? Mabuti naman. Oh, anak. Buti naman dumating ka na. Alam mo ba, ha? Kanina ka pa hinahanap ng kapatid mo. Ganun po ba, Inay? Oo. Adong, pasensya ka na kung hindi kita nadalaw sa munti. Naintindihan naman kita kung hindi ka nakadalaw sa akin. Siya nga pala, Kuya. Inay, gusto ko sana dalawin ang puntod ni Romel. Samahan niyo naman ako. Adong kapatid ko. Oh, Patawarin mo ako. Pinagsisisihan ko na ang lahat. teka. Kuya, hindi kita maintindihan. Anong kasalanan mo? Adong, si Romel. Nagsinungaling ako. Hindi namatay ang sanggol dahil sa sakit. Kuya Buboy, anong ibig mong sabihin? Buhay ang anak ko? Oo. Buhay ang anak mo. Buhay si Romel. Kung ganun, nasaan ang anak ko? Anak, patawarin mo sana kami. Nagawa lang ng kuya mo yun kasi gipit na kami noon sa pera. Bukod sa nag-aalala kami noon sa magiging kinabukasan ng anak mo. Anong ginawa niyo sa anak ko, Inay? Ano? Ibinenta namin ang anak mo, Adong. Ipinagbili namin si Romel sa isang mayamang inchik. Kuya, Inay, bakit niyo nagawa yun sa anak ko? Kagagaling lang ang sakit ng anak mo. Noong mga panahong yun. Baon na kami sa utang ni Inay. Bukod doon, naawa kami sa bata. Walang kinabukasang naghihintay sa kanya kung mananatili siya sa amin. Paano kung magkasakit ulit siya? At wala kaming perang may pangpapagamot sa kanya. Kaya nagdesisyon akong ibenta si Romel sa halagang 20,000. Patawarin mo sana kami, Adong. Pinagsisisihan na namin yun. Romel, anak ko. Kuya Buboy, kanino niyo binenta ang anak ko? Saan ko sila makikita? Nandito na ako sa bahay ng nag-ampon sa anak ko. Nasaan na kaya siya? Dito pa rin kaya siya nakatira? Gusto ko siyang makita. Ikaw ba si Adong? Yung bago naming driver? Opo, ma'am. Si Sir Tommy po yung nakausap at tumanggap po sa akin kahapon. Oo nga, nasabi sa akin ng asawa ko. Anyway, since ngayon yung unang araw mo sa trabaho, i-orient kita sa mga magiging trabaho mo dito sa aming bahay. Opo. Ha? Oh, Dito na po ako. anak. Kasama mo pala si Lian. Hi, good morning po, Tita Mirna. Sino siya, ma? Siya si Adong, ang bago nating driver. Ang papa mo mismo ang nag-hire sa kanya. Magandang umaga po, sir. Ma'am. Ang Adong, siya si Derek, ang anak ko. Tapos si Lian naman ang kanyang fiancé. Hi, Kuya Adong. Nice to meet you. Ganon din po ako. Ma'am Lian. Yan, tara na. Masok na tayo sa loob ng bahay. Sige na, anak. Okay. Mauna na kayo ni Lian sa loob at i-orient ko pa tong si Adong. O so, mag-start na tayo?
Maglilimang buwan ka na doon sa trabaho mo. O ano, musta ka naman? Ay, napapansin ko, palagi kang masaya pag umuwi ka ng bahay. Teka nga pala, saan ka nga pala nagtatrabaho? Nagtatrabaho ako sa pamilya ng umampon sa anak ko. Ano? Kina Sir Tommy at Ma'am Myrna? Oo. Bakit hindi mo sinabi sa amin na doon ka pala nagtatrabaho bilang driver? Ay, yung anak mo, kumusta na? Ayos naman po, Inay. Maganda naman ang buhay ng anak ko. Derek na po pala ang pangalan niya. At malapit na po siyang ikasal. Medyo hindi maganda ang pakikitungo ng anak ko sa akin. Ay, ganun lang siguro yun. Kasi nga hindi pa niya alam na ikaw ang kanyang ama. Ang totoo po niyan, madalas po akong pagselosan niya kasi malapit kami ng fiancé niyang si Lian. Ay, kung ganun ay umiwas ka na sa babaeng yun para maiwasan na ang gulo at hindi magalit pa sa yung anak mo. Sinubo ko naman po, Inay. Parang may nararamdaman din ako kay Lian. Anong gagawin ko? Bay, gawin mo kung ano ang tama. At yun ay ang umiwas sa anumang pwedeng pagmula ng galit sa iyo ng iyong anak. Adong, usap nga tayong dalawa. Kayo pala, Sir Derek. May pag-uutos po ba kayo? Itatanong ako sa iyo eh. May gusto ka ba kay Lian? Wala po. Bakit nyo naman po naitanong? Diretsahin na kita ha. Lumayo ka sa fiancé ko. Ayoko nakikita kang lumalapit at kinakausap si Lian kapag dumadalaw siya dito sa bahay. Dahil sa totoo lang, hindi ko gusto yung pagiging malapit yung dalawa. Sige po, sir. Susubukin ko pong umiwas sa kanya. At saka nabalitaan ko, dati ka palang ex-convict. Na dati kang may kasong murder. Kaya pala una pa lang kitang makita, wala na akong tiwala sa'yo. Kaya ikaw ayusin mo yung trabaho mo rito. Kasi, kapag may nakita ako, kahit kaunting pagkakamali mo, ako mismong sisibak sa'yo. Dito pala nakatira ngayon ang anak mo, kasama ng mga umampon sa kanya. Ano naman ang pakiramdam sa tuwing nagkakaharap kayo ni Robert? Este ni Derek. Sa totoo lang, kuya, gusto kong yakapin at ipagtapat sa anak ko ang totoo. Pero sigurado akong hindi niya ako matatanggap bilang ama. At saka, hindi pa yata niya alam na ampon lamang siya. Masaya at ayos na ang buhay ni Derek. Kaya okay lang sa akin kahit hindi na niya malaman ang totoo tungkol sa akin. Adong, ano yung sinasabi mo na okay lang sa'yo? Kahit hindi ko malaman ang totoo. Ano ibig mo sabihin? Sir Derek, Ano? May dapat ba akong malaman tungkol sa'yo? O bakit parang natameme ka dyan? Ano, magsalita ka! Derek! Oy, dito ko lang pala Nandiyan na ba si Adong? Boboy? Ma'am Mirna, Anong ginagawa mo dito? inihatid ko lang po ang kapatid ko dito. Kapatid mo, si Adong? Ibig sabihin, siya ang... Bakit ma? Anong problema? At para kayo nakakita ng multo. Ano? Kung ganun, Adong, nandito ka pala para kunin sa akin ang anak mo. At, ano bang pinagsasabi niyo, ma? Kukunin? Anak? Can't explain, ma. Nagugulan ako eh. Derek, anak,
Ito na ang tamang panahon para malaman mo ang totoo sa tunay mong pagkatao. Ampun ka lang namin ng iyong papa. Anong sinabi niyo? Loma, sabihin niyo sa akin na nagbibiro lang kayo. Hindi niyo ako ampun. Anak, patawarin mo kami ng papa mo. Kung tinago namin ng halos 28 taon ang totoo. Gusto naming magkaanak noon ng papa mo pero nalaman naming baog ako. Pero nung dumating ka sa amin, si Buboy ang nagdala sa'yo rito at ipinaampong ka niya. Nang mga panahong iyon, patay na ang mama mo. Nakakulong naman ang iyong papa. Kung ganoon, sino ang mga tunay kong magulang? Siya ang iyong ama, Derek. Si Adong, ang totoo mong ama. Ano? Tinaloko niyo ba ako? Hindi ako naniniwala, Hindi Ma. ako nagbibiro. Nasabi ko na sa'yo noon, di ba? Kung paano ka napunta sa amin. Si Adong talaga ang tunay mong ama. Tingnan mo. Sa itsura pa lang, magkamukha kayong dalawa. No. Wala akong tatay na ex-convict. Hindi ko siya matatanggap, Ma. Hindi. Derek, anak. Hindi ko matatanggap na tatay ko yung Adong na yan. Wala akong tatay na ex-convict. Yan ang tandaan niyo, Ma. Wala! Wala! Derek, may gustong kumausap sa iyo. Derek, magpapaliwanag ako. Ano pa ba yung paliliwanag po? Adong, maiwan ko muna kayong dalawa ni Derek para makapag-usap kayo. Derek, anak. Ano ba kailangan mo sa akin? Pipilitin mo ako na tanggapin kita bilang ama ko? Nandito ako kasi gusto kong personal na humingi ng tawad sa'yo. Oo, ipinaampong ka ng Tito Buboy mo kina Ma'am Mirna at Sir Tommy. Pero wala siyang masamang intensyon. Nung panahon yun, hirap na hirap ang buhay namin. Alam mo ba kung bakit ako nakulong ng mahigit 20 taon? Bakit? Sanggol ka pa lang noon nang magkasakit ka ng malubha na halos ikamatay mo. Hindi namin alam ni Kuya Buboy mo kung anong gagawin. Kaya napilitan akong kumapit sa patalim para isalba ang buhay mo. Hindi ka naman namin maipagamot noon kasi wala kaming pera. Derek, dahil sa kagustuhan kong mabuhay ka, napilitan akong sumama sa grupo ng mga masasamang loob. At yun nga, nakapatay ako. Nahuli ako at nasintensyahan. So, parang pinapalabas mo na kasalanan ko pa ang lahat kung bakit ka naging kriminal? At hindi mo naman ako kailangan iligtas pa nun eh. Sana, hinayaan mo na lang akong mamatay. Nang sa ganoon, hindi ka nakulong ng mahabang panahon. Hindi ko magagawa yun dahil mahal kita, anak. Atong, Nakikiusap ako sa'yo. Patawarin mo na ako. Huwag ka mag-alala.
hindi kita babawiin kina Sir Tommy at Ma'am Mirna. Ayos lang sa akin kung hindi mo ako kilalanin bilang ama. Pero sana, ituring mo na lang ako kahit bilang kaibigan na nagmamalasakit sa'yo. Yung handang tumulong at tumagapay sa'yo. Hayaan mo sana ako makabawi sa'yo. Pinatatawad ko na kayo. Tinatanggap ko na rin po kayo bilang ama ko. Talaga? Derek? Opo. At patawarin niyo rin po ako kung naging masamang pagtrato ko sa inyo noong una. Wala sa akin yun, anak. Ang mahalaga, napatawad mo na ako. Derek, magsimula tayo muli. Pangako, gagawin kong lahat para maging mabuting ama sa iyo. Opo, pa. Opo. Pangako rin po. Magiging mabuting anak din po ako sa inyo. Nakagawa man ng pagkukulang o pagkakamali noon ng ating mga magulang, hindi pa rin dahilan yun upang ikahiya natin sila. Dahil bilang mga tagasunod ng Panginoon, obligasyon nating gumalang sa ating mga magulang. Mahalin natin sila tulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Lagi nating tatandaan na anuman ang nagawang pagkakamali sa iyo ng iyong magulang, utang pa rin natin sa kanila ang ating buhay. At kapag ginawa mo ang paggalang at pagmamahal sa iyong magulang, gagabayan ka ng Diyos sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Lionel Benjamin, Phil Cruz, Susan Robles, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas, at Chiquit del Carmen Amor. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Krishna Senga. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Talaga bang wala na kayong pagmamahal para sa akin? Talaga bang puro sarili niyo na lang at sumulukas ang mahalaga sa inyo? Nympha, Inahanap niyo ako. Sana pahalagaan niyo naman ang mga pangarap ko. Handog ng DZRH ang bulan sa kanyang panahon. May mga taong kung titingnan ay salat sa biyaya at maging sa pagmamahal. Paano nga ba sila dapat mabuhay? Mga kaibigan, narito po't ating pakinggan ang naging karanasan ni Nympha sa ating dulang sa kanyang panahon. yung nailibing na ang tatay mo, Nympha, dapat na nating pag-usapan ito. Ano po yan, Inay? Alam mo naman, noon pa man alak na naging pamilya ng tatay mo, di ba? Kaya nga naging miserable ang buhay natin. Kaya hanggang ngayon, hindi ka pa tapos high school. Opo. Ngayong wala na siya, tinanggap ko ng pag-ibig ni Lucas. At magsasama na kami. Oo.
agad? Dito po siya titira. Hindi kami dito titira. Sasama na ako sa kanya. Bukas na ang alis namin. Ay, paano naman po ako? Aba, maya ka naman. Malaki ka na, no? Kaya mo nang kumayod para mabuhay ka. 17 anyos ka na. Pero kailangan ko pa rin kayo, Nay. Huwag niyo naman po ako iwan. Patay na nga si Tay. Dapat kayo iiwan niyo rin ako. Huwag naman po. Paawa ka naman sa akin. Mahabang panahon na ako naghirap sa ama mo. At mag-isa pag-aalaga sa'yo. Aba, may panahon naman para lumigaya ako at guminhawa. Naghahanap ka ikaw ng trabaho? O bakit? Iniwan na po ako ni Inay, Aling Atyang. Sumama na po siya doon na po kay Mang Lucas. Pinabayaan ka pa? Eh, ang bata mo pa. Hindi mo niya naisip, eh, baka mapahamak ka. Aling Atyang. Ay, nako. Bueno, bakante yung isang paupahan ko rito. Bibigay ko sa iyo yun. Magkano po kaya ang upa? Kasi po, iiwan ko po yung inuupahan namin dahil hindi ko po kaya bayaran yun. Mura ko lang ibibigay sa iyo yun. 1,000 lang. Kasama na ilaw at tubig. Saka mo na bayaran yun. Pag may trabaho ka na at nakasahod na. Maraming salamat po, Aling Atyang. Malaking tulong po sa akin yun. Problema ko rin po talaga ang murang tirahan eh. Ay, pasensya ka na ha. Wala pa kasi akong alam na maaari mong pasukan eh. Pero lumipat ka na dito. Mahirap kasi na mag-isa ka sa lugar nyo. Baka mamaya mapahamak ka. Buti naman, nakalipat ka na ng tirahan. Mahirap nga kasi doon sa lugar niyo eh. Nakakatakot. Baka ma-rape ka pa. Ang problema ko ngayon, Andy, trabaho. Trabaho. Eh kung gusto mo, doon ka na lang sa computer shop ng tita at tito ko. Naghanap sila ng magbabantay nun sa hapon hanggang 11 p.m. Ha? Magkano kaya ang papasahod nila? Kasi kailangan ko ng panggastos eh. Ilang buwan pa bago ako matapos ng high school. Sabi ni tita, 3K daw tuwing kinsenas. Pero libre merienda at hapunan. Ano pa ka? Oo, para may panggastos na ako araw-araw at pambayad na rin sa bahay ni Aling Adyang. Sabi niya po sa text niya sa akin, tawag niya po ako. Bakit po, Aling Adyang? Nakita ko kasi maaga kang umuwi. Wala po kaming teacher sa last subject. Kaya umuwi na po ako. Bibili po muna ako ng ulam para makakain bago magpunta sa computer shop. Dito ka na kumain. Marami kaming ulam dyan. Salamat po, Aling Adyang. Ay, humahanga ako sa determinasyon mo katapos ng pag-aaral. Kaya nga gusto kitang tulungan eh. Ay, sa maliit na paraan man lang. May naalala nga pala ako. Ano yun? May napanood ako isang sikat na programa sa TV. Ano kaya kung sumali ka dun? Hindi naman po ako maganda. Ano pong gagawin ko doon? Ikukwento mo lang ang buhay mo. Sasagutin mo yung tanong nila, tapos magpapakita ka kahit simpleng talent.
Ganun lang. Pag nanalo ka, aba, malaking halaga ang makukuha mo. Baka tutulong yun sa'yo. Congratulations, Nipa. Ang galing mo. Pati nanay at tatay ko napahanga mo na lumabas ka sa TV. Salamat, Andy. Utang ko kay Aling Adjo ang tagumpay ko. Patang to. Bakit naman? Dahil kayo po nagpalakas ng loob ko para sumali sa TV program na yon. Kaya ngayon, may magagamit na ako sa pag-aaral ko sa college. Kaya lang, kulang pa rin ng 50K kung 4-year course ang kukunin mo. Oo, tama ito si Andy. Oo. Magastos kasi ang pag-aaral sa kolehiyo. Lalo na kung 4 na taon. Bahala na po. May trabaho naman po ako eh. Ang mahalaga, may magagamit ako sa aking pagsisimula. Fausto Saldivar ang pangalan ko, Nympha. Isa akong businessman. Ano pong kailangan niya sa akin, sir? Naparood kita sa TV. Sa totoong hubanga ako sa'yo. Sa hangarin mo makatapos ang pag-aaral sa kabila ng nangyari sa buhay mo. Kaya naman, gusto ko sanang tulungan ka. Paano po? Ipapasa kita yung scholar sa aking foundation sa aking opisina. Upang ka din ang sumagot sa lahat ng mga gastos mo sa iyong pag-aaral. At may tatanggapin ka pang allowance bawat buwan. Totoo po? Oo. Sir Fausto? Totoo. Ang mga kabataan katulad mo, ang karapat dapat tulungan. Dahil kayo, ang pag-asa ng bayan. Tala ka pala eh. Bakit ba naman ako sinampal, Lucas? Wala naman talaga akong pera. Kasi nga, tala ka. Alam mo nang hindi ako mapayag na wala kang madilihensya. Umuwi ka pa rin dito na walang pera. Wala nga magpautang sa akin dahil hindi ko pa nababayaran yung mga nahiram ko. Bobo. Ay, God! Maawa ka naman sa akin. Ako na nga nagtatrabaho para mabuhay tayo. Para makapagbisyo ka. Tapos ganito bang gagawin mo sa akin? Sinusumbatan mo ko? Ha? Sinusumbatan mo? Buti na sa'yo yan. Bumagsak ka sa saig. Makinig ka sa akin, ha? Puntahan mo, magaling mo anak. Kumati ka sa napalalunan niya sa TV para may pera tayo. Lucas! May karapatan ka rin sa perang yun. Dahil buhay nyo ang ginamit niya. Inay! Bakit po ganyan ang itsura niyo? Puro kayo tasa! At putok pa isang sulay niyo! Binigbog ka pa ni Lucas. Kasi wala kaming pera. Ang sama naman pala ng ugali ng kinakasama niyo. Wala lang kayong maibigay na pera, ganyan na ang ginawa sa inyo. Hindi naman anak. Naaburido lang siya dahil sa kakapusan namin. Kaya sana, bigyan mo ako ng pera. Huh? Oo. Bigay mo sa akin yung kalahati nung napalalunan mo. Total, kasama rin ako doon sa kwento mo. Ay! Talaga bang wala na kayong pagmamahal sa akin? Talaga bang puro sarili na lang ninyo at sumalukas ang mahalaga sa inyo? Nympha. Inayanak niyo ako! Sana paalagaan niyo naman ang mga pangarap ko. Pasensya na po. Pero hindi ko kayo mabibigat kahit pa magalit kayo sa akin. Walang siya talaga yung nanay mo, Nympha. Palingaan siyang. Pasensya ka na. Hindi ko mapigil ang sarili ko na magalit sa kanya. Wala na kasi na itulong sa iyo. Gusto pang kunin ang biyayang nakamit mo.
Ay, hindi ko maintindihan kung anong klaseng ina siya. Nagalit po siya sa akin. Pinagmumura ako. Ha? Huwag mo na siya intindihin. Basta ituloy mo pa rin ang sinimulan mo maganda. Para sa iyong buhay yun at umasa ka na hindi ka pababayaan ng Diyos kahit wala ang magulang mo. Eto na. Bubuhusan ko lahat ng pinto. Yan. Yan. May gasolina na ang pintuan ng bahay. Bango-bango. Yung kasi nang ginawa mo! Bakit mo binuhusan ng gasolina ang pintuan ng bahay natin? Ngayon, Ah! sisindihan ko na. Hindi ako pinagsin. Mamamatay kami dito. Kailangan makaalis ako. Sing pa. Alam, salamat sa Diyos. Nakaligtas kayo sa tulad ngayon. May mga paso pa rin ako at sugat. Dahil sa pagtalon ko sa bintana namin. Gagaling din po ang lahat ng yan, Inay. Ang importante po, buhay kayo. Hindi namatay tulad ni Mang Lucas. Makakasama ko pa rin kayo. Anak, tatanggapin mo pa rin ba ako? Sa kabila ng mga nagawa ko sa iyo. Mahal ko kayo, Nay. At ngayong kailangan ninyo ng tulong, hindi ko pa magagawa ipagkait yun sa inyo. Huwag sanang tularan ang nakitang kamalian. Sa halipay lakaran iyong tamang daan upang magandang kapalaran ay iyong makamtan sa kanyang panahon. Mananagsiganap si Kit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Susan Robles, Phil Cruz, Maynard Landicho Jr. at Lionel Ganamin. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Bong Muyar at Eric Lucero. Musical Scoring Buboy Sonog. Ang kasaysayan ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.